ating pong dalog sa ating Panginoon. Kung mayroon pong mga prayer request o kahilingan o ating pong dalog mo sa Panginoon bago nating pagpatuloy po ating pong praise God, pagpupuri, pangangaral po sa salita ng Panginoon. Wala na po at tayo po ay praise God, magpatuloy po sa Panginoon. At ating pong tatalakayin ay ang salitang immutable God. Ang Diyos ay hindi po nagbabago. Amen? Praise God. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah! 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 Tayo po ang manalangin sa ating Panginoon. Before we proceed, dakilang Diyos na mapagpalang Ama at makapangyarihan sa lahat, igawad mo ang iyong pagpapala, ang bendisyon sa bawat isa po, Panginoon. Hallelujah. Marami po, Panginoon, ngayon at mga nakaranas ng iba't ibang mga bistit, mga salot, mga karamdaman man, na inasing ng Diablo. Amin pong sinasaway, lusawin mo, tunawin ang mga sanhi ng mga mikrobyo, mga virus man, mga bakterya man, sa kapangyarihan ng iyong mga salita, sa kapangyarihan ng apoy ng iyong Espiritu Santo. Dahil ikaw ang Diyos na tumutupok, ayon po sa Hebrews 12 verse 29. You are the God that consuming fire, Panginoon. You are the consuming fire, O God. Ikaw ang Diyos na sumusunog at tumutupok sa lahat ng mga uri man ng mga sanhi ng karamdaman po, Panginoon. In the name of the Lord Jesus Christ. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Sa pangalan mo, Panginoon Jesus. Hallelujah! Bless everyone, Panginoon. Bless your servant. Bless their word, Panginoon. Let your Shekinah glory dwell upon this place, po, Panginoon. Let the fire of the Holy Ghost, Panginoon, move, hallelujah, and fill everyone. O God, ano sa kawalan po tinamilan, sinasaway kawalan ni Muli Diabloman. In the name of the Lord Jesus Christ. By the blood of Jesus Christ, amin po tinatalayan na tapong sa impero ng mga gawa ng Diabloman, anumang sanhin ang gawa ng kaaway sa pangalan mo po, Panginoon. O God, bless everyone, Panginoon, Lord. Touch everyone, Panginoon. Ipuin mo bawat isa sa iyong kapangyarihan, Panginoon. Ikaw lamang makapagbigay ng kaligayahan, kasiyahan, satisfaction to everyone's souls po, Panginoon. In Jesus' name. By the blood of Jesus Christ. Hallelujah. You are, hallelujah, God. The all ages, Jehovah. Hallelujah. Hallelujah. Emmanuel, you are, hallelujah. The most holy God, Almighty God, the coming King, hallelujah, the Savior. O God, in Jesus' name. Hallelujah, the great healer, the great physician. In Jesus' name, amen and amen and amen. Puri natin ang Panginoon. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. 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 Glory to God. Amen and amen. At makapo tayo po. Praise the Lord. According to Hebrew chapter 6 verse 18, but that by two immutable things in which it was impossible for God to lie. It was impossible for God to lie. We might have a strong consolation who have played for refuge to lay hold upon the hope set before us. At ang Panginoon ay naglaan po sa atin ng pag-asa. According to salit sa mababaw na salin ng Tagalog, ang sabi po sa banal na kasulatan, hindi nagbabago at hindi nagsisinungaling ang Diyos tungkol sa dalawang bagay na ito, ang kanyang pangako at sumpa. Kaya tayo'y makatagpo ng kanyang kalinga ay panatag ang loob na umaasa sa mga pangako niya. Ang Diyos ay hindi nagbabago. God is an immutable God. So, dalawang bagay, ang Diyos ay hindi nagbabago, na siya ang Diyos na hindi nagsisinungaling.
Siya ang Diyos na hindi nagsisinungaling. Ang tao ay sinungaling, subalit ang Diyos ay hindi nagsisinungaling sa kanyang mga sinasalita. According to Numbers o Bilang, chapter 23, verse 19. Ano ang sinasabi? God is not a man. Ang Diyos ay hindi tao, that He should lie. Na akala ng tao na ang Diyos ay nagsisinungaling sa kanyang mga sinasalita. Neither the Son of Man, kahit man ang anak ng tao, that He should repent. Na akala ng tao ang Diyos ay nagsisisi sa kanyang mga nagawa o makasalanan. Ang Diyos ay hindi makasalanan. Had He said, shall He not do it? Or had He spoken and He not make it good? Hindi ba niya magawa at hindi na ito gagawin na mabuti? Sa mababaw na nasalit, nagsabi, ang Diyos ay di sinungaling na tulad ng tao. Sa anumang sabihin niya, kayang gawin. Kung mangako man siya, ito'y kanyang tutuparin. Nangako man siya, kanyang tutuparin. Kung ang tao ay nangako, hindi po natutupad. Sino nangako sa atin dito hindi tutupad? Marami po, ngunit ang Diyos kapag nangako ay tinutupad. Kapag ay nangako, kailangan natin tutuparin. Dahil galit ang Diyos sa mga nangako na hindi tumutupad. Ayon po sa Ecclesiastes chapter 5 verse 4. Kaya hangat po ng ating Panginoon na malalaman natin ang Diyos ay hindi nagbabago. Parang nakapagpataka kung hindi siya nagbabago, bakit nangyayari ang mga kalamidad sa buhay ng tao dahil ang Diyos siya ay Diyos ng maawain at mahabagin. Ang Diyos nanatili ang kanyang pangako. Ang Diyos nanatili ang kanyang kapangyarihan. Ang Diyos ay nanatili ang kanyang awat habag. Subalit, may mga salita siya rin na kapag hindi ang tao tumutupad, gumaganap, sumusunod, mayroong pong kaakibat na judgment o kaagapay na parusa. So, ang ibig sabihin ng immutable, ang ibig sabihin ng immutable sa Griego ay amitatos o amitatitos. Amitatitos. Amitatitos, ibig sabihin, meaning unchangeable, fixed, and alterable. Hindi mababago. Ibig sabihin nakapix, nakalaan na, nakadikit na yan. At hindi pwede pong alisin, hindi pwede burahin, hindi po pwede tanggalin. Sa mga tuwid, ang Diyos ay nanatili siya, nakakabit doon, nakadikit doon, at hindi pwede buburahin, hindi pwede baguhin ang mga sinalita niya. Kung tayo ay nagsasalita, nababago pa ang ating mga salita. Ngunit ang binitawan ng Diyos ng kanyang mga salita ay nakapix na yun. Hindi pwede mabura, hindi pwede ma-alterable, hindi po mabura, hindi po alisin. Kailangan maganap. Kaya ang mga salita ng Panginoon ay naganap ang mga sinasabi niya. Na dahil sa kasamaan na nalaganap sa mundong ito, ang
pag-ibig ng marami ay naglalamig dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang mga hinirang, kanyang isyurtin ang panahon. Because of His elect sake, He will shorten the days. For if He will not shorten the days, even the very elect will be the same. Kahit ang kanyang mga pinili ay malilang, hindi maligtas madaya. So, ang hangat po ng Panginoon, maligtas po ang kanyang pinili. Sino pinili niya? Ang mga tumanggap sa Kanya, na ilalaan sa Kanyang maglilingkod. Nawa, maglilingkod tayo totoo sa ating Panginoon na hindi magbabago ang ating pangako sa Panginoon at ang kailangan magbago. Magbago ang ating mga pag-ugali, ang ating kasamaan ay talikuran na at kailangan magbago na patungo sa ating Panginoon. Hallelujah! If anyone be in Christ is new creation, all things are passed away. Behold, all things are become new. Bago ka nang nilang sa Panginoon. According to 2 Corinthians chapter 5, verse 17. So, ang sinabi ni Malakias chapter 3 verse 6, For I am the Lord, I change not. Ako nga ang Panginoon at hindi po nag-change, hindi nagbabago. Therefore, ye sons of Jacob are not consumed. Kaya ang mga lahi at mga anak ni Jacob ni Israel ay hindi po mapupugnaw, hindi po masisira, hindi po mapipinsala, dahil pangako ng Panginoon na iligtas niya ang kanyang bayan. Pangako ng Panginoon iligtas sa kanyang pinili. Ang pangako ng Panginoon tumanggap sa kanya, binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos, binigyan ng karapatan na maging kabahagi sa kanyang kalikasan, maging kabahagi sa kanyang pangako na nilaan para po sa kanyang kaharian na maglilingkod sa kanya. Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Sinabi ko sa Genesis chapter 6 verse 6, ang sabi dito, And it repented the Lord. Nagsisisi ang Panginoon that He had made man on the earth. Nagsisisi ang Panginoon, bakit nilalang niya ang tao? Sabi ng iba, mga pilosopo, ibig sabihin pala, makasalanan ang Diyos dahil nagsisisi. Hindi na mahulugan ang kahulugan ng pagsisisi ay siya ay makasalanan. Ang kahulugan ng pagsisisi ay nalungkot ang Diyos. Hindi nagsisisi na siya ay maghinulsol o magsisisi sa kanyang mga kasalanan. Ang Diyos ay walang kasalanan. Kaya na immutable siya, walang kasalanan. From everlasting to everlasting, He is God. In Psalms chapter 90 verse 2. Ang tinutukoy, yung ibig sabihin ng repented, nalungkot ang Diyos sa mga ginawa ng sangkatauhan. Nakarating na sa kanyang trunong biyaya ang mga kasalanan ng sangkatauhan. So nalungkot ang Diyos, kaya ang dugtong diyan, it grieved Him at His heart. Nalumbay ang puso ng Diyos. Nasaktan ang puso ng Diyos. Nalungkot ang puso ng Diyos. Dahil sa kasalanan ng tao. Kaya, tingnan mo ngayon ang nangyari ngayon sa mundo. Sa iba't ibang lugar na baha, sa iba't ibang lugar ay nasusunog. Dahil po sa mga kasalanan ng sangkatauhan. Kaya ma-realize ng sangkatauhan na ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang mga binitawang salita. At kailangan maganap ito. Kaya nalungkot ang Diyos sa mga ginagawa ng tao. Kung tayo nga nasasaktan
nasasaktan sa ginagawa ng ating mga anak, lalo ng ating Diyos na ang nasa langit. Kung tayo natutuwa ka ba ang iyong mga anak ay gumagawa ng kasalanan, nagagawa ng katapalasanan, di ba? Nagagalit ka na, nalulungkot ka. Lalo na ang ating Amang nasa langit. Kaya na nalulungkot siya sa ginagawa ng sakaawa na puno po ng kasamaan. Diyan na nakikita ko din sa sa internet, sa social media, ay marami pong mga ginagawang kasalanan ka. Kapalpakan at katiwalian. Kaya kailangan mag-iingat po tayo. Ngayon, ang pag-iingat natin ngayon ay sobrang pag-iingat natin dahil nagpakawala naman sa tanas ng bakterya o virus na gusto na sisirain naman ang tao. Marami namang mamatay na tao kung paano nagkaroon ng lockdown na nakaraan 2022. Di ba? 2020 to 2022, dalawang taon na nag-suffer ang sangkatauhan, buong daigdig ng virus. Ngayon gusto naman, paghirapin naman para mabinta ang kanilang mga gusto ibibinta para maraming mabawasan naman. Yan ang population control ngayon. Kaya ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang mga pangako kung tayo ay manatili sa kanyang mga salita at hindi po magbabago ang ating mga pangako. Kaya nakalimutan pa rin natin ang pangako sa Panginoon at magbagong buhay na tayo. Talikuran natin ang ating kasalanan dahil nalulungkot ang Diyos sa mga ginagawa ng sangkatauhan dahil sa mga kasalanan. Kaya gusto po ng Panginoon na magtutulungan po tayo. Habang po tayo nanatili sa mundong ito, abutin natin sila na sila po ay magsisisi. Kung ang Diyos ay nagsisisi, ibig sabihin nalulungkot siya sa kasalanan ng tao. Tayo rin nalulungkot sa mga ginagawa nila. Huwag tayo matutuwa kung sila gumagawa ng kasalanan. Huwag tayo matutuwa kung sila mamatay. Nalulungkot ang Diyos. Ngunit yan ang hatol ng Diyos sa tao dahil sa kanilang mga kasalanan. Hindi ba? Natutuwa ka ba na mamamatay ang magulang, ang iyong mga anak, dahil ng kasalanan, ang iyong kapitbahay? Hindi ba? Nalulungkot ka rin. Yan po ang pagmamahal ng Diyos. Hindi na mabago ang kanyang pagmamahal, ang kanyang mga pangako sa atin. So, titingnan mo ang nangyayari sa iba't ibang lugar ngayon. Ang lugar na hindi binabaha ay binabaha. Ang lugar na hindi nasusunog. Dahil upang walang ipagbalaki ang tao. Ang sabi ang iba ay walang Diyos. Kaya na, pinakita ng Diyos na may Diyos talaga na magpaparusa. Dinudiyos nila kanilang ang pera. Parang sinasabi, sabi niya, walang Diyos. Sino ang mas magaling? Sabi niya, ang Diyos mo, ang Diyos ko. O sige, tatanungin kita kung masagot mo. Pero ang Diyos ko na sinusunod ay sumusagot sa aking tanong. Hello? Mga pilosopo ng mga tao ganyan Ang sabi, kung ang Diyos mo ay makapangyari, sagutin mo, ilang distansya mula sa lupa hanggang sa kalawakan. Mula sa earth hanggang doon sa kalawakan doon sa moon. Masagot mo ba kagad? Hindi mo masagot, pero ang aking Diyos ay masagot kagad. Hawak-hawak ko lang kasi ito na cellphone. Diyos yung ang gadget ni Diyos sabi niya, tingnan mo, ko lang, itatay ko lang si Google, tatanungin ko, sasagot kagad. Diyos na po ang mga gamit kayo. Kaya sabi ng Panginoon, love not the world, neither the things that in the world. Whosoever love the world, the love of the Father is not in him. Yan ang mga bagay sa mundo.
ito ay kaya pong buburahin ng Panginoon. Huwag nating mahalin ang mundo. Mahalin natin ang Diyos dahil siya ang Diyos ay hindi nagbabago. Hallelujah! Siya ang Diyos kayang ligtas mo sa atin. Kaya sabihin siya noon at sa ngayon at magpakailanman. He is the same yesterday, today, and forever. Ibig sabihin, siya ang Alpha at ang Omega, siya pasimula at ang wakas. Siya ang una at ang huli. Hindi siya nagbabago, siya pa rin Diyos. Kung ikaw ay mamatay, kung tayo ay mamatay, kung tayo ay masusunog, kung tayo mapaparaw ulit ang Diyos, ay manatiling Diyos siya ay. Purihin natin ang ating Panginoon. Manatili siya makapangyari. Kung hindi ka magsamba, kawawa ka. Kung hindi ka magsisisi, magbalik sa Diyos, kawawa ka. Kawawa tayo lahat. Kaya nga ang Diyos ay naawa. Kaya pinakita niya ang kanyang awat habang. Kung wala siyang awat habang, ang lahat ng mga tao ay wala ng kaligtasan. Lahat ay mamamatay. Kaya nga sinasabi niya sa John chapter 8 verse 24, if you will believe that I am He, ye shall die in your sin. Kung hindi kayo maniniwala na akong na ito, sabi niya sa John chapter 8 verse 24, mamatay kayo lahat sa inyong mga kasalanan. Kung hindi magsisiyang tao, mamatay sa kanilang mga kasalanan. Tayo lahat ay mamatay. So, ang plano ng Panginoon na mahango po tayo mula sa kasalanan, mula sa agipitan, mula sa pagkaalipin ng kasalanan. Ito po, ayon po sa Exodus chapter 3 verse 20, 21, 22, ang hari sa Ehipto na si Paraon, ang sabi ni Moses sa kanyang pakipag-usap kay Paraon, palalayain mo ang bayan ng Diyos para magsamba roon sa ilang. Hindi pwede. Hindi kayo aalis. Hindi pwede kayo magsamba. So dahil hindi siya papayag, ang sabi diyan, ang Diyos ay magpakita ng kababalaghan. Kung minsan ang tao hindi maniniwala kung wala pong kababalaghan. So ang sabi diyan, sa Exodus chapter 3 verse 20, and I will stretch out my hands and smite Egypt with all my wonders. Iunat ko ang aking kamay at saktan ko ang Ehipsyo at ipakita ko ang lahat ng mga kahanga which I will do in the midst thereof, and after that He will let you go. After that, He will let you go. Ipakita ng Panginoon ang kanyang kamahangang gawa sa kagitnaan nila. In the midst of them, in the midst of, ibig sabihin, itong huling kapanahunan na ito, kung ang tao hindi maniniwala, diyan nakikita nga ang mga nangyayaring kamahangang gawa ng Diyos. Kung sinasabi nila walang Diyos, paano na nagkaroon ang daigdig, kung paano hindi nagkabanggaan ang mga planeta. May Diyos na humawak po sa mundo. Kung paano tayo hindi nalaglag dahil sa grasya ng Panginoon ay nakakabit pa rin tayo sa presensya ng Panginoon. Hindi tayo nalaglag dahil may gravity po. Yan po ang kahagawa ng Diyos. Salamat sa Diyos na buhay tayo kung hindi po gumawa ng kahanga ang Diyos, ang tao po ay namatay na lahat. Salamat sa Panginoon. Amen. Salamat sa Panginoon na inuulat niya ang kanyang mga kamay sa mga nagmamahal sa kanya. Ngunit iunat niya ang kanyang mga kamay sa mga hindi naniniwala sa kanya. So dahil hindi sila maniniwala, ang Egyptian at si Paraon, kaya kailangan mahayag ang mga kahangahan gawa ng Diyos. Yan ang mga tao sa mundo eh. I don't believe God.
if I will not see the wonders and miracle with sign. Dito muli kapanahonan, God will perform sign and wonders upon your life, upon your hands. If we will do our obligation to the Lord, gagamitin po tayo ng ating Panginoon na maggawa ng kahagawa ng Diyos. God will use your hands, God will use your lips, God will use your tongue. Hallelujah! God will use you if you are available in the sight of God, if we are living holy in the sight of God. So, at sabi, pagkatapos ng paggawa ng Panginoon ang kahangahangang gawa, palayain niya, hayaan niya kayong sumama. Hello? Hindi ba may 10 salot ipinadala ng Panginoon sa Egypt? Granizo, kuto, langaw, palaka, no? Ano? Iba't ibang salot, at ang panghuling salot ay kamatayan. Hello? Kamatayan. Lahat ng mga walang dugo sa pintuan ng Ehipto, sa Ehipto ay namatay ang kanilang mga firstborn. Tupaman, tauman, ang mga uri ay namatay dahil dadaan ang angel of death. So, kung maraming namatay sa kapanahunan noong 2020 sa COVID-19, ilan ang namatay? Marami pong namatay, hindi lang daan. Milyon. Hello? Milyon po. Wala excited. May mga pastor na namatay, may mga membro na namatay. Parang unprepared. Pero, kung mamatay man, basta mayroon kang rehistro sa Panginoon. Kapag nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, at sabi ng Panginoon, mamatay ka, ay mabubuhay ka sa pangalan ng Panginoon. Bakit sa pangako ng Panginoon, bubuhay ka na Panginoon. Dahil God is a mutable God. Ang pangako niya kapag nakaristo ka na sa Panginoon, nakisulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, God will raise you up from the dead. So, hindi po natin katakutan ang death. Dahil sinabi sa Revelation 12 verse, Revelation chapter 12 verse 9 na tayo. Na hindi minahal ang buhay. Verse 11. They overcome him by the blood of the Lamb and by the word of testimony, and they love not their lives unto the death. Hindi nila minahal ang kanilang buhay hanggang sa death. Ibig sabihin, magwawagi po tayo sa mga patotoo. Mayroon ka bang patotoo? Pinagaling ka ng Panginoon. Binuhay ka ng Panginoon. Pinalaya ka ng Panginoon. Hallelujah. Mula po sa kasalanan, mula sa piitan, mula po sa anumang karamdaman. Yan ang patotoo. Yan ang panghawakan mo na hanggang kamatayan hindi mo ipagpalit ang Panginoon. Hindi ka magbabago sa pangako mo sa Panginoon hanggang buhay. Kaya nga sinabi ni Pablo, for me to live is Christ, and to die is gain. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Namatay na ang Panginoon. Akala ni Satanas, kapag namatay na ang Panginoon, talunan na siya. Pero, ang kamatayan pala ng Panginoon ay tagumpay natin. Through His death. Hallelujah. Dahil sa kanya kamatayan, He will destroy the power of death, which is the devil, in Hebrews chapter 2 verse 12. So, salamat po sa Panginoon na nagtagumpay po tayo dahil sa pangako po ng ating Panginoon.
Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, glory to God. Ngayon po, hanap po ng ating Panginoon na, praise God, na magsamba po ang kanyang mga anak. Ay sabi niya, I will give this people favor in the sight of the Egyptian, and it shall come to pass that when they go, ye shall not go empty. Ano sabi niya? Kung sila ay lalakad, hindi sila lalakad na walang laman. Para natin ang Panginoon. Hindi po ay lalakad na walang laman. Ibig sabihin, mayroong biyaya. Kapag tayo magsamba sa Panginoon, mayroong pagpapala. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Mayroong pagpapala. Mayroong dalang-dalang pagpapala. Ano sabi sa verse 22? Papansinin mo. But every woman shall borrow of her neighbor and of her that sojourn in the house jewels, all silver, gold and raiment, and they shall put them upon your hand, your son, upon your daughter, and he shall spoil the Egyptian. Spoil the Egyptian. Ibig sabihin, ang Egyptian po ay na binigyan po ng kapangyarihan ng ating Panginoon na spoil. Hindi po ng Panginoon ang mga puso ng mga Egyptian na sabi ng Panginoon, bigyan niyo sila ng kanilang pangailangan. Ipahiram mo sa kanila. Dahil hindi po sila na. Sabi nila, kapag hindi mo pahiram sila, mamatay kayo. Kasi namatay na ang mga pangalan nila, di ba? Hello? Ibig sabihin, itong mundong ito, kaya kung bipuin ng Panginoon ang mga pangailangan ng mga anak ng Diyos para magsamba ka lang sa Panginoon, para maglingkod ka sa Kanya, you will not go empty, but God will supply every need to everyone, for God is an immutable God. Ang pangako ng ating Panginoon ay nandyan, purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Di ba? Napakaganda na pangako ng Panginoon. Hindi niya nais na lalakad ka sa sambalang o wala kang dala. Puno ka ng pagpapala. Di ba? Kaya magsamba ka sa Panginoon. Hindi ka sinasabi ng para kang timawa. Hindi. Puno ka ng pagpapala sa Panginoon. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen! Hallelujah! Glory to God! Glory to God! Yan po! Ibig sabihin, hindi po nanatili na tayo po ay parang nagpapakalimos, ngunit hipuin ng Panginoon ang sanglibutan na ibigay niya sa kanyang mga anak ang mga pangailangan natin. Puri natin, palapakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! 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 Kaya kapag kayo nanalangin sa Panginoon, Lord, kailangan ko ito. Ang aking itong naamo ko, mga mayaman na ito, Panginoon. Nilustay na nila ang kanyang kayamanan. Pwede mo silang hipuin po, Panginoon, na bigyan namin, di ba? Di ba? Yung nasusunog na sa iktari-tari na susok, pati ka ng pupunta ng sunog, makukuha ba nila yan? Kaya kung pinabigay nila kaya, nagamit nila, di ba? Ilang iktari na nasunog niya sa ibang bansa? 21,000 hektar. Pati ang kanilang mapubulan, pati ang kanilang bahay, lupa nila. Kaya, ang Diyos ay kayang pong hipuin po ang sinuko, ang Egyptian. Ang amo mo, huwag kang matakot. Di ba? Dahil sabi na pa, huwag kang matakot.
Kung natatakot sila, hindi po pwede papatayin kami ng mga Egyptian. Sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Hibuin ko sila, ipakita kong himala, ipakita ko ang bagay para payagan kayo. Amen po rin naman, papayagan ka sa hindi ako papayagan magsama, hindi ako papayagan dito, ganyan. Sabihin mo sa akin, Lord, hindi ako pinapapayagan, Panginoon, hibuin mo ka ng puso. Dahil, ikaw, Diyos na mahimala, hindi pa ang pangalan nila ating Panginoon. Amen! Hindi po nangyari. Di ba? Minsan takot tayo kapag na-absent sa trabaho mo, absent sa kaamo mo. Pero nga, kapag mag-utos ang Panginoon, kapag hindi mo mapayagan, malilipol kayo. Di ba? So, ibig sabihin, ang Diyos ay makapangyarihan, magtitiwala ko tayo sa ating Panginoon. Amen! Hallelujah! Natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise God! Kaya sinasabi niya, sa Psalms chapter 33 verse 11, the counsel of the Lord standeth forever. Ang mga payo ng Panginoon ay nanatiling magpakailanman. And the thoughts of His heart to all generation. Ang mga iniisip sa kanyang puso sa lahat ng mga lahi. Anong lahi ka man, pula, itim, negro ka man, mahirap ka man, ay nandyan po ang mga pag-iisip ng Panginoon. Ay sinabi sa Isaiah 14 verse 24, the Lord of hosts hath sworn, saying, ang Panginoon ng mga hukbo ay namanata o nangako, sumusumpa na sinasabi, surely I have thought, totoo, nag-iisip ako ng ano, so shall it come to pass, at ito'y mangyayari, at as I have purpose, so shall it stand. At kung sinasabi niya dahil mayroong purpose, mayroon pong layunin, ito'y manatili. Dahil ang layunin ng Diyos na kailangan siya ay maalis, alisin talaga ng Panginoon. Kung layunin ng Panginoon na siya ay mamatay, mamatay talaga. Kung layunin pa natin ang buhay, buhay ka talaga. Palapakan natin ang buhay, di ba? Huwag kang malangkot. Huwag kang mag-alala. Sa ating buhay na nalungkot tayo, pero ang Diyos ay nanatili. Social stand na natili po ang mga sinasabi ng ating Panginoon. In Matthew chapter 9 verse 12, 13 and 14, ang sabi niya, but when Jesus heard that, He said unto them, that they be whole need not a physician, but they that are sick. Ang mga walang sakit, hindi naman kailangan ng manggagamot, subalit yung may sakit. Di ba? Ibig sabihin ng mga may sakit, yung pupunta sa doktor, sa hospital. Ano ang ibig sabihin niya? Nasabi ng Panginoon, but go ye and learn, tingnan mo at unawain mo what that minute, anong ibig sabihin yun? Ang sabi ng Panginoon, I will have mercy, magkaroon ako ng awa and not sacrifice. Magkaroon ako ng awa sa iyo, hindi sakripisyo. Marami kang sakripisyo, ngunit wala ka namang awa, walang saysay yun. Maraming tao mga sakripisyo. Kahit sunugin mo pa ngayong katawan sa sakripisyo kapag wala kang awa, walang saysay. Kaya na sinabi niya, for I am not come to call the righteous. Hindi ako naparito para sa mga matuwid. Ano sabi niya? But sinners to repentance. Sa mga matuwid.
Hindi po sa mga matuwid, hindi po sa mga banal na tila sabihin, banal-banal, hindi na magbanal. Kundi sa mga makasalanan na magsisisi ng kanilang mga kasalanan. Yan ang immutable God na ang kaniyang mga sinasabi na kailangan mangyayari nga hindi po sa mga matuwid siya pupunta kundi sa mga makasalanan na magsisisi sa kanilang kasalanan. Kaya sinabi sa verse 15, Verily I say to you, Matthew chapter 10 verse 15, Verily I say to you, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, it shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. Pansinin niya. It is more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. Ano ibig sabihin niya? Mapagpaumanhin pa ang syudad ng syudad ng Sodom at Gomorrah na tinunaw at sinunog ng Panginoon. Ano ba ang mga Sodom at Gomorrah? Ang Sodom at Gomorrah, nakarating ang kasalanan nila sa trono ng Panginoon, ang sumbong ng mga anghel ng Panginoon, kaya pinarating ng Panginoon kung totoo nangyari. Lahat na kasalanan sila, nandun po ang mga lahat na kasalanan ng mga kaaswaan. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Nandun po, wala na silang pinikilalang Diyos. Hello? Kapag wala silang kinikilalang Diyos, may Diyos magpaparusa talaga. Pero sabi, it shall be more tolerable for the land of Sodom and Gomorrah in the day of judgment than for that city. Dahil po, ang judgment ng Panginoon, hindi pa final yun. Hello? The judgment of God nasa Sodom and Gomorrah, hindi pa final yun. Then ang final judgment, pansinin natin, ang final judgment doon po sa Revelation chapter 20, verse 15, whosoever his name was not written in the book of life shall cast into the lake of fire. It is the final judgment. Ang lake of fire ngayon, wala pang laman po. Ang hell mayroon ng laman. Ang impyerno. Pero ang lake of fire, wala pang laman. Pero kaya sinasabi ng Panginoon, it is more tolerable. Mapagpaumanhin pa. Bakit? Bakit sinasabi ng Panginoon pagpaumanhin pa ang Sodom at Gomorrah? Hindi nakahulugan ang makasalanan ay ipagpamanhin pa ng Panginoon. Na ibig sabihin, ang awa ng Diyos nandyan pa sa mga taong makasalanan kung sila magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Huwag natin sila ito, yung mga bakla, mga tungkol, mga sila, mga gawa ng kasalanan ng kalasuan yan. Hindi na sila mag-ipa-impero. Huwag natin sabihin na. May araw pa silang magsisisi. Hello? May araw pa silang. Hindi sabihin maawa pa. Nandiyan pa rin ang awa ng Diyos. God is immutable God. God is full of mercy. If they will repent their sin. Amen? Ang Diyos ay naawa pa rin sa tao. Pero kung hindi naawa ang Diyos, patay talaga lahat ng tao. Yan po, diyan nakikita natin ang immutable ng Panginoon. Sino hindi nagbabago ang kanyang awat-habag. Kaya nga, hindi sinasabi niya ang sakripisyo niyo lang, kundi ang inyo pong awa. Kung ang Diyos ay naawa, mayroon ka bang awa rin? Kung ang Diyos ay mayroong awa, tayo ba may awa? O tayo mahilig maghatol? Yun po ang immutable God. Kaya nga sinabi dito sa Romans chapter 8 verse 35 to 37, who shall separate us from the love of Christ? Who shall separate us from the love of Christ? Sino ang makapaghiwalay sa iyo? Sino ang makapaghiwalay sa iyo? Ang sabi niya, shall tribulation,
ang mga kapighatian ba? O distress o ang mga kalumbayan o kahubaran, persecution, pag-uusig, famine o mga kagutuman man, o nakedness o mga kawalang kasutan, or peril o kapanganiban, or swords o taba. Sa verse 26, as it is written, na isusulat, for they shall say, we are killed all the day long. Dahil po sa Kanya, para tayong kinakatay araw-araw sa katayan. Ano sabi niya? For thy sake we are killed all the day long and are counted as sheep for the slaughter. Ano slaughter? Hindi ba? Nung ano kami, kahapon man, yung mga baboy na nakakarga sa sasakyan, ako, sabi ng baboy, ingay-ingay sila. Sabi niya siguro, kung tao lang sila, sabi niya, hindi nila alam. Pagdating nila doon, kakatayin na pala sila yung mga baboy na yun. Hello? Kung ang mga baboy ay kakatayin, hindi nila alam, kakatayin. Hindi niyo ba alam, hindi ba natin alam, na tila baga kinakatay tayo araw-araw? Kung ang mga baboy kinakatay na araw-araw, ang sabi niya, hindi niyo ba araw-araw parang kinakatay sa katayan? Sa tuwid, maging handa po ang ating buhay. Kung ano bang mangyayari sa buhay na ito, kailangan huwag tayong hiwalay sa Panginoon. God is a immutable God. God full of mercy. Nandyan pa rin ang awa niya. Huwag kang hiwalay sa Panginoon. Hallelujah. Huwag tayong hiwalay sa Panginoon. Amen. Dahil anong pangako niya? Nay, in all these things, dahil sa mga bagay na ito, we are more than conquerors through Him that love us. Hindi tayo managumpay na nagmamahal po sa atin. Ang pagmamahal ng Panginoon nakakabit pa rin dyan. Nakadikit pa rin yan. Nakapix pa rin yan. Ang sinabi sa Ephesians 5 verse 2. So, and walk in love, lumakad tayo sa pagmamahal, as Christ also hath loved us and hath given Himself for us, an offering and a sacrifice to God, for a sweet-smelling savor. Ang sakripisyo ng Panginoon ay isang matamis na halimuyak po. So, ang ating mga sakripisyo sa Panginoon, hindi matamis yan sa Panginoon kung hindi po tayo nagsisisi ng kasalanan. Kung wala kang habag sa Panginoon, kung wala kang awa sa Panginoon, kung walang pagmamahal sa Panginoon, wala rin yun. Marami pong tao na nagsakripisyo. Anong uring sakripisyo? Ay, pastor, hindi ako makapagsamba kasi nagsakripisyo ako sa aking pamilya. Kasi kung hindi ako magtrabaho, mamatay sila sa gutom. Hello? Mamatay sila sa gutom, kaya nga kailangan magtrabaho ako, wala akong panahon din magsamba. Ano sabi ng Panginoon? Kahit kakatay, susunugin mo yung katawan ka para walang awa ka, walang pagmamahal sa Panginoon. Walang kwenta lahat yan. Di ba? Ang sakripisyo ko sa mundong ito, wala kang pagmamahal sa Panginoon, wala kang awa sa Panginoon, wala kang panahon sa Panginoon, walang saysaya lahat yan. Kailangan mo ang awa ng Diyos. Kinakailangan mo ang pagsamba sa Diyos. Kinakailangan mo ang pagmamahal sa Diyos. Kailangan ka lumapit sa Diyos. Hallelujah! Dahil ng Diyos siya na hindi nagbabago, kaya niya tayong tulungan, kaya niya tayong abutin, kaya niya tayong suplayan kung siya ang ating pong uunahin at mamahalin. Ipuri natin ang ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ganun po ang awa ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan. And sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 19, to wit, that God was in Christ reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. Hindi nilagay ng Diyos ang mga kasalanan sa atin, kundi inako niya ito.
Inakin niya itong kasalanan upang tayo magkipagkasundo sa Panginoon. Upang tayo magbalik loob sa Panginoon. At sabihin natin, Lord, makipagkasundo na ako sa iyo, Panginoon. Magbalik loob na ako sa iyo, Panginoon. Magsisi na ako ng kasalanan mo po, Panginoon. Makipagbati ka na sa kaaway mo. Makipagbati ka na sa kapitbahay mo. Makipagbati ka na sa kaaway mo, sa iyong mga kautan, sa anong kagalitman. Dahil ang Diyos nga ay nagsasabi, makipagsikonsay ka na, makipagbati ka na, magbalik loob ka na sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Hallelujah! Yan ang immutable na awa ng Diyos. At sabi niya, now, then we are ambassador of Christ. Kung ginawa natin ito, tayo ang mga ambassador ng Panginoon. Anong ibig sabihin ng ambassador ng Panginoon? Kumakatawan kay Kristo. Kapag ambassador ka, ibig sabihin, you are the representative of God. We are the representative of God. No? Tayo kumakatawan kayo sa ating Panginoon sa kanyang gawain. As though God did visit you by us, we pray you in Christ instead, be ye reconciled to God. Ipinamanhi ko sa inyo ay nagsusumama ko sa inyo na halangin ako dahil kay Kristo na makipagkasundo ka na. Hindi ba? Hallelujah, nakipagkasundo ka na sa Diyos, nakipagkasundo ka na sa kaaway mo. Dahil sabi po, for He hath made Him to be sin. For us siya ay ginawa na siya ay makasalanan dahil po sa atin. Who knew no sin, na wala siya kasalanan, that we might be made the righteousness of God in Him, para tayo ay maging matuwid. Hallelujah. Maging matuwid po tayo dahil po sa awa ng Diyos, sa awa ng Diyos, maharap po tayo sa Diyos na matuwid kung tayo magipagkasundo sa Panginoon, makipagbati natin sa Panginoon, makipagbati ka na sa kaaway mo, at hallelujah, binigyan pa tayo ng panahon ng Panginoon, hallelujah. Kaya huwag kang mahatol na hindi sila maligtas. May panahon, kapag may paghanhabang, may panahon, huwag mong hayaan na mawaglit ang panahon na wala kang gagawin sa Panginoon. Kaya gagawin mo ang mga gawa ng Panginoon. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise God. In Romans chapter 3, verse 3 and 4. For what if some did not believe? Ano sabi dito? Pansinin nyo ha. For what if some did not believe? Ano, Pastor, kung hindi sila naniniwala? Kung hindi sila naniniwala, anong sabi? Kung hindi sila naniniwala, ano? Shall their unbelief make the faith of God without effect? Kung hindi sila naniniwala, ang kanilang mga unbelief at ang panampalataya ng Diyos ay nagiging walang epekto. Ibig sabihin, kung hindi ka maniniwala, ang Diyos ay walang bisa. Alam niyo po, maniniwala ka sa hindi, Diyos pa rin siya. Tatanggap ka sa Kanya, hindi nalanggap, Diyos pa rin siya. Ano ba wala sa Diyos? Wala po. Yan, medyo malaki na tao eh. Ano ba wala sa Diyos? Wala kung hindi ka maniniwala. Ano sinabi niya? Sa verse 4, God forbid, huwag ka na mangyari yan na hindi kayo maniniwala. Ye, God withdraw na ang Diyos ay totoo, but every man a liar. Ang Diyos ay totoo, ngunit ang bawat tao ay sinungaling. O, di ba? Ang Diyos ay totoo, ang tao ay sinungaling. Di ba? Sino tao hindi sinungaling ka sa kamay? Ang tao mo, bawat tao sinungaling eh. Ang Diyos ay hindi nagsisinungaling. Pero ang sabi niya, as it is written, that thou mightest be justified by thy saying, and mightest overcome when thou art judged. Ibig sabihin,
tayo ay maging ganap sa iyong mga sinasalita, maging makapangyarihan at magtatagumpay kung ikaw ay hukuman dahil sa iyong mga salita, ikaw ay maging matuwid. Sa iyong mga salita, ikaw ay hukuman. By thy words you shall be justified, and by thy words you shall be condemned. Dalawa naman yan. Sa iyong mga salita, maging matuwid ka, maging makatarungan ka, o sa iyong mga salita, kakatulan ka. Kaya ingatan natin ang ating mga binibigkas sa Panginoon. Kailangan natin, ang Diyos, ang Kanyang mga pangako, ang Kanyang mga salita, ang Kanyang mga hatol ay nanatili po. Kailangan natin ingatan po. Dahil God is bound by His Word. Ang Diyos ay natali sa Kanyang mga sinasabi, hindi po pwede na mawalang saysay at mangyayari talaga yan. Amen. Puri natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So sinabi sa 2 Timothy chapter 2, verse 13, 12, 2 verse 12 and 13. If we suffer, we shall also reign with Him. Kung tayo ay naghihirap, tayo rin ay maghahari kasama niya. If we deny Him, we shall deny us. Kung ipinagkaila mo ang Panginoon, ipagkakaila rin niya. Kaya sinasabi sa verse 13, if we believe not, pansinin natin if we believe not, kung hindi ka maniniwala, yet He abided faithful. Pansinin natin yan. Hindi ka maniniwala, ngunit ang Diyos ay manatiling tapat. Hello? Hindi ka maniniwala, hindi tayo maniniwala, ang Diyos ay manatiling tapat. And He cannot deny Himself. Ano ibig sabihin niya? He cannot deny Himself. Nangahulugan ang Kanyang mga salita. Nangahulugan ang Kanyang binitawan ng salita ay manatiling tapat siya. Palapakan natin ang Panginoon. Manatiling tapat ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, buhay ka na Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, pagkagaling ka na pagkagaling ka na Panginoon. Ang sabi ng patatawarin ka na Panginoon, maglalapit ka sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon, kukunin tayo ng Panginoon, kukunin niya tayo. Ang sabi ng Panginoon, pagaling. At dahil sabi ng Panginoon, titiwala ka sa Kanya. At ikaw ay ginawa. At ginawa. Yan ang sabi ko ng Panginoon, magkaroon tayo ng buhay, magkaroon tayo ng kapayapaan, magkaroon tayo ng ginawan, magkaroon tayo ng katiwasayan. Dahil ang sabi ng Panginoon, believe and you will receive it. Kaya ang pangako ng Panginoon ay matapat siya. Kung tayo ay hindi matapat, ang Diyos ay natin tapat. Hallelujah. Sa Kanyang binitawang ng mga salita. Pagpapaan natin ang ating Panginoon. Amen. We cannot deny His word. Hindi niya po hindi na ipagkailangan ng mga salita. Ang mga tao ay nakakaila. Hindi yan aking salita. Karanihan kong isang tao, hindi ko rin salita yan. Kung sinabi ng Panginoon niya, hindi niya po pwede na babawiin niya. Kaya mga tao, uwak bawi. Anong uwak bawi? Binigay niya, babawiin niya. O sino doon nagbigay bakit binabawi niya? Yan ang uwak bawi. May parusa yan. Ang Diyos ay matapat sa Kanya mga salita. Puri natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen. Kaya nga, ang sabi niya, sa Romans chapter 2 verse 4, or despise thou the riches of His goodness. Huwag mong tuyain. Huwag mong hamakin ang Kanyang kabutihan. Ang forbearance, ang long-suffering, not knowing that the goodness of God leadeth thee to repentance. Nangangahulugan. Maraming mga tao inalipos ang Diyos, tinutuya ang Diyos, na tila baga walang Diyos, walang parusa ang Diyos. Kung walang parusa ang Diyos, ang tayo mo, paparusa ka talaga ng Diyos.
Kung sinasabi niya, oh, marami akong ginawa kasalanan, bakit wala namang parusa eh? Antayin mo, darating ang parusa eh. Hindi pa dumating. Dahil it is the goodness of God. It is the forbearance of God. It is the long suffering of God na magsisisi ka pa, binigyan ka pa ng awat abang ng Diyos na pag bibigyan ka niya na maawa siya na magsisisi siya kapag hindi ka talaga magsisisi. Then, it is the final judgment ng Panginoon. Hello? Palakpan natin ang Panginoon. Ngayon po, unawain natin po ang kanyang nabang po sa atin. So, sabi yan, in James chapter 1 verse 17, every good gift and every perfect gift is from above. Lahat na mga kaloob at sakdal na kaloob mula sa baba o mula sa taas, coming down from the Father of light, bumaba mula sa Ama natin sa naliwanag, with whom is no variableness, neither shadow of turning. Sa Kanya ay walang pagbabago. Sa Kanya walang diferensya. Walang kasiraan. Hindi nababago ang Kanyang pangako ng Panginoon. No. Hindi pinagkakait niya. Hindi po nawawalang saysay na parang bula na nawawala. Ibinigay ng Panginoon, nandyan po ang biyaya ng Panginoon. Amen. Kung minsan sabi mo, salamat sa Panginoon siya nagpaulan sa mga masama at sa mabuti. Nagbigay siya ng liwanag sa mga anjas at sa anjas. Yan po ang awa ng ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Sa kabila ng ating mga kamalian at kapalpakan, nandyan pa rin ang kanyang pag-supply. Yan po ang faithfulness ng ating Panginoon na binigyan niya tayo ng pagkataon. Hallelujah! Na magbalik loob sa Kanya. Amen! Hallelujah! 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 Binigyan tayo ng pagkataon. Binigyan ka ng pagkataon na magbalik loob sa Kanya. Ang panguli po, mansinin natin po ang salita ng dito. Itong huling kapanahonan na ngayon. In Luke chapter 17 verses 7, 28 at 29 sa 30, sabi niya, noong kapanahonan ni Noah, they did eat, they drank, they married wives. They were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Ano ibig sabihin niya? Itong kapanahonan natin ngayon, ano sinasabi na walang pera? Lalabas ang pera kapag pupunta ka sa mall, pupunta ka sa pupunta doon sa Pasko doon. Puno-puno ang Pasko, titingin mo dyan, ang Jollibee, McDonald's dyan, at saka, mga pakainan din, di ba? Kaya nga, ang mga negosyo, ng mga kainan, nakasulat na yan. Kabila ng sinasabi na wala ako, wala. Kakaita na pa rin ng tao, di ba? Yan ang pula kahula yan. Kakain pa rin. Ngayon, iinom pa rin. Kaya nga, may kainan, inuman yan. May palabas niya yun. Mayroon ng kopi. Instant kopi. Mayroon ng instant taho. Mayroon instant yan. Mayroon dyan ano ba yan? Mga tea dyan, mga tea. Hindi mga drink na inumin. Pero, ang magandang inumin ay inumin mula sa Panginoon. Ang inumin ng Espiritu ng Panginoon. Hallelujah. Ang Espiritu ng inumin mo, Espiritu ng Panginoon. At yan po ang nilalakay natin ng buhay na magbigay sa iyo ng kasiyahan. Iniinom ka sa mundong ito, uhawin ka pa rin. Ngunit iinom ka ng Espiritu Santo ng Panginoon, hindi ka na uhawin. Siya magbigay sa iyo ng kasiyahan. Amen and amen. Hallelujah. Hindi lamang inumin. They married wife. And they were getting married. Nag-alala ko. Matanda na ako, wala po kasama. Matanda na ako, binata pa rin. Matanda ko, dalaga pa rin. Pero, titignan mo ngayon, nag-aasawa. Sino sinasabi naghihirap? Di ba?
Nadaanan na ng kahapon, kanina doon, ay kahapon doon eh. Ang dahan doon, ang dami pumantaan, nakasalat. Di ba? Kaya hindi ba nagpakasal? Magpakasal ka na dahil ang sulat yan. Mag-aasawa, pakasal. Ayaw mo na Panginoon litiin. Parapan natin ang Panginoon. Hindi ba? Ayaw mo na Panginoon litiin. Oh, ano pa? Until the day that Noah entered into the ark, hanggang na pumasok sila sa daong at ang baha ay dumating and the flood came and destroyed them all. Sila ay nasiraan. Likewise, also as it was in the days of Lot, ganun rin sa araw ni Lot. They were eat, pareho sa kapanahon ni Lot, panahon ni Noah, they were eat and drunk. Di both, sila ay bumibili. And di sold, bumibili, nagbibili. And di plant, nagtatanim. And di build nila. Pansinin nyo ngayon. Itong kapanahonan ngayon, build project nila. Build project. Mayroon na ngayon underpass, mayroon na mga overpass, mayroon na mga subway-pass. Mayroon pang skyway-pass. Build. Dahil yan po ang hula ng Panginoon. Ganap. Noong una, wala pa ng mga building eh. Ang dami mga building, di ba? It is an immutable word of God na pangyayari talaga yan. Palamakan natin ang Panginoon na hindi ka magpagkakalakit pangyayari. Nalakalapyan ang hula ng salita ng Panginoon. Di ba? Nalakalapyan. Kaya, ang sabi niya, but in the same day that Lot went out to Sodom, and it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Sinunog sila lahat. Ganun din, as even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Sa panahon rin ng pagbalik ng Panginoon. Ibig sabihin, darating na ang Panginoon. Hello? Darating na ang Panginoon. Mayroong build project na nag-aasawa, nagsikain na maraming hindi tayo na nagpatayo ng mga fast food niya. Di ba? At wala pa rin silang kasiyahan. Wala silang kasiyahan. Kaya, yan naman kung lang sa kapatid eh. Ano ba kayong paniniwala ang puso sa prophecy na darating ito? Darating na ng Panginoon. Nalaginip si mahal ng nung nakaraang gabi lang na mayroon daw tayong conference na world conference. Doon po tayo sa Middle East. Sasakay tayo ng malaking airplane, sakay tayo ng malaking bus. Sino-sino nakita niya? Nakita niya mga kapatid, nagmamadali ko ba na kayo sa aeroplano, masakay na tayo, sasakay na tayo, pumunta tayo, dumala tayo, may konferensya tayo, magpupuri sa Panginoon, amen! Ibig sabihin, darating na ang Panginoon. Ang tanong, mayroon ka bang nagawa sa Panginoon? Handa ka ba? God is immutable God. Hindi nagbabago ang kanyang mga salita. Panghawakan mo ang salita ng Panginoon at panghawakan rin ng Diyos ang salita mo. Kung manatili ka, barugan mo, tayuan mo ang iyong mga sinasabi pangako sa Panginoon. Hinimulong tayo lahat sa Panginoon. Tayo manalangin po sa Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Glory to God. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Ang Diyos ay natiling Diyos. Ang Diyos ay matapat pa rin. Hallelujah. Kung hindi ka maniniwala, Diyos pa rin siyang matapat sa kanyang mga pangako. Kung hindi ka maniniwala, nasa iyo. Kung maniniwala ka, mas mabuti. Hallelujah. Kung tanggapin mo, mas mabuti dahil sa ating kinabukasan, sa ating kapakanan. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ilapit natin sa Diyos ang ating buhay. Hallelujah. Lumapit tayo sa Kanya. Sabi natin, Panginoon, hallelujah. Magbago na ako po, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Pagsisiyan ko na, hallelujah. Ilulog ko sa iyo, Panginoon. Ilapit ko sa iyo ang aking pamilya, ang aking mga anak, ang aking buhay.
Hindi ko panghinayang ito, Panginoon Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Bakit Diyos, patawarin mo sila po, Panginoon Lord. Sa kanilang pagkait sa iyo, sa kanilang pagsumpa sa iyo, sa kanilang hindi pagtitiwala sa iyo po, Panginoon, sa hindi Panginoon paniniwala sa iyo. Bigyan mo sila ng pagkataon na magsisisi sa kanilang mga kasalanan. Dahil ikaw mapagpahinuhod pa rin, Panginoon Lord. Hallelujah. Hindi kami natutuwa kung sila mamatay. Hindi kami natutuwa kung sila nagkasakit. Hindi kami natutuwa kung sila paparusahan mo, Panginoon Lord. Na bigyan mo sila ng pagkataon, pabigyan mo kami ng pagkataon na magsisisi sa aming mga kasalanan po, Panginoon Lord. Na magbalik loob sa iyo. Hallelujah! Yasakaya malaya sakiya. Huwag mong itatawa, huwag mong itatawa at hamakin ang kapwa mo na kung namatay man, nagkasakit man, naparusahan man. Bagkos, idalangin mo sa Panginoon na siya, hallelujah, magbagong buhay, na siya magsisisi ng kanyang kasalanan. Hallelujah! Dahil galit ang ating Panginoon sa mga nagpakunwari. Galit ang Panginoon sa mga tao natutuwa sa kamatay ng kanyang kapwa. Ano sinabi sa Kawikaan, chapter 24, verse 17, huwag kang magalak sa kapahamakan ng iyong kaaway, o ang iyong puso ay tuwang-tuwa sa kanyang pagbagsak. Liban ang Diyos ay galit sa iyo at ibalik niya ang galit sa iyo. Bagkus idalangin natin sila na magsisisi, bagkus idalangin natin sila na ang Diyos ay magpahinod sa kanilang mga kasalanan. Hallelujah! Yasakala malaya sakiya, yasakala malaya. Salamat po, Panginoon Lord. Yes. Salamat po, Panginoon Lord. Binigyan mo kami ng pagkataon. Marami namatay na nakaraan po ang COVID-19. Panginoon, milyon na namatay. Hindi kami natutuwa. Marami po namatay sa aming mga kapatihan, mga pastor po, Panginoon. Oh God, salamat po. Pinagbigyan mo kami pagkataon na mabuhay pa. Nagbaganap ang katungkulan na iaatang niyo sa amin po, Panginoon. Ay, sa kalamalaya. Hallelujah, 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 hallelujah. Batid mo, Panginoon. Batid mo ang mga kasalanan ng bawat isa. Batid mo ang mga pagkukulang ng bawat isa po, Panginoon Lord. Isang kalaman. Abutin mo sila, abutin mo kami, Panginoon Lord. Jesus, hallelujah, hallelujah. Pagbigyan mo sila, Panginoon Lord. Maraming nasunod makabuhayan. Doon po sa ibang bansa po, Panginoon, sa Los Angeles. Maraming nasunog, iktare-tarya pa yung 1,000 ang makabuhayan. Kahit wala kami pagmalaki sa aming buhay, sa aming mga kayamanan, sa aming kabuhayan. Hindi kayo lusa matunaw lahat ito. Ang mahalaga po, Panginoon, pinagbigyan mo po kami na magbalik loob sa iyo. God, kaya sa kalamalaya sa kanya. Oh God, gamitin mo kami, Panginoon, ang aming mga labi, ang aming mga kamay, ang pag-iisip na sila po, hallelujah, dalangin namin, na sila po mabuti namin, paalalahan namin pa habang may pagkakataon pa, Panginoon, kaya sa kanya. Oh God, fill everyone by your Holy Spirit, fill everyone by your love and mercy, Panginoon, that they will come to you, God, and cry and asking for forgiveness. Yes, salamat po, Panginoon Lord. Salamat po, Panginoon Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong abang. Hallelujah. Sige, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, God. God is full of mercy. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.